magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po, si Vic Garcia. Ako naman po si Avelyn Garcia at ito ang Tulong ko para mo global sa TFC, The Filipino Channel. Nandito na naman kami para bigyan kayo ng tulong, kaalaman para sa buhay na mas matagumpay, mas masaya, at mas makabuluhan. Kapamilya, may kilala ka bang magulo ang bahay? Ay kung minsan nga sa gulo at dami ng kalat sa bahay, ang daming bagay na hindi na alam kung saan nakalagay. Malamang by this time, may naiisip na kayong pangalan. At malamang ang pangalan na iisip nyo, pangalan nyo. Joke lang po, di ba? Di ba, minsan, pagpasok nga rin sa bahay na ibang bahay, di ba, parang ang gulo. Pero kung minsan po, minsan sa bahay po natin, magulo. Kailangan natin, di nga natin makita. O, pag hinanap po yung, meron ka bang sinulid at karayo? Sandali lang. Meron! Pero hindi ko alam kung nasaan yan. Yan ang problema. Good news, mamaya, pag-uusapan natin kung ano-ano ang dapat gawin para mapanatiling maayos at maganda ang bahay. Yung bang talagang mas maganda yung ma-maintain mo, diba? Hindi lang po isang ayos, as gugulo. Kung pwede, mapanatili po at maganda po talaga ma-maintain yung bahay at ayos na gusto natin. Parang get out of mess and stay out of it. Yes. Diba? Sa ating episode na Order in the House. At yan po ang kailangan nyo. Kung gusto nyo talaga mapanatiling maayos ang bahay nyo, may order po kayo. Parang korte. Yes. Oo. At pero bago yan, simulan muna natin ating programa ng Tulong Pampagana. Dahil ang paniniwala po namin ay one idea can change your life. Or in this case po, one story can change your life. Or one principle, two principle, three principle can change your life. Tutulungan tayong ganahan sa buhay ng Vice President of Banura Home Health and EdSen Solutions as well as author of the book Bloom on the Battlefield na si Amabel De Leon. Para yan sa usapang relasyon. Yes, ayan. Amabel, what are some ways for parents to build a closer relationship with their child or children? Hi, Vic and Evelyn. Thank you for having me again today. Thank you for making me a part of your show. So, anong gagawin mo para magkaroon kayo ng magandang relasyon sa mga anak mo, especially pag lumalaki na sila? Number one, communicate. A good communication method na lahat kayo nag-uusap. So, kaming 5, meron kaming chat group. So, nagka-chat kami doon sa mga schedule namin, mga possible na may mga lakad. Sometimes may mga emergency mga lakad. So, doon kami nag-uusap. Number 2, find time to have a family day. Sa amin, pag mga weekend, Saturday, Sunday, so ang mga bata palagi sa nagtatanong, are we doing anything Saturday, Sunday, ma'am? Kasi they know it's a family day. But especially Sunday talaga, kailangan magkasama kayo. Church day yun eh. Number 3, yung intimacy. Build intimacy with them. Part of it is prayer, right? Have a prayer time together. Hanggang ngayon, they're used to hugging. So, sanay mo yung mga anak mo na you kiss them, they kiss you. You hug them, they hug you, right? They hold your hands. Kahit anong edad, walang termination yun. Tapos another one is, of course, may mga tolerance. Lumalaki sila. You're allowing them to develop their own personality. Ang mga anak mo, kung marami kang anak, iba-ibang personality yan. So, may mga percentage of tolerance. You let them be. You let them make mistakes. You're allowing them to spread their own wings. And ikaw, as a parent, guide ka lang ng guide, advice ka lang ng advice, and you tell your children na you will be doing that kasi mahal mo sila. Tapos, another one is we embrace their world. Ano yung mundo nila? Sino yung mga kaibigan nila? So, ang bahay namin talagang haven yan for all their friends any time of the day, of the night. Pero ang nagustuhan namin sa mga bata, they still do ask permission. Mom, can I bring so-and-so? Mom, can I bring my friends? Mom, can I hang out there? Kahit na alam nila that house is always welcome for all of them. So, napapaalam pa rin sila, and which really, we truly appreciate that. Tapos, another one is, of course, we tell them about family. Family is important. God is very important, so we have to show up and we have to pray and we have to go to church, and family is also very important. So when we say there's a family event, that means they have to show up. We want them to continue doing that para habang lumalaki sila ganun pa rin. And we always make sure na yung mga anak namin, they bond together. So here's one way of being close. Tapos feedback, good and bad. Don't be scared on giving your children feedback. Just because malaki na sila,
hindi pa din pagsabihan. Hindi mo sabihan kasi sino magkasabi sa kanila. So, that's one way. Feedback. Yun. And then, of course, they know naman na mahal mo sila. So, caring tone, loving tone, no matter how old they are. And whatever your world looks like, whatever you do as a parent, as long as mahal na mahal mo sila, there's no limit to what you can be to them. And always remember, keep blooming on your battlefield. Maraming salamat, Amabel, for your valuable tips on relationship. Kaya kapamilya, para ganahan sa buhay, tandaan ang mga tips ni Amabel on some ways for parents to build a closer relationship with their children. Okay, number 1 po, communicate. Have a good communication method. Yes. Number 2, find time to have a family day. Number 3, build intimacy. Have prayer time together. Yes. Number 4, tolerance. Allow them to develop their own personality. Number 5, allow them to spread their own wings. Number 6, embrace their world. Number 7, instill in them the value of family and God. Number 8, give your children feedback in a caring and loving tone. Sana ay patuloy kayong ganahan sa buhay at sa ating mga pinag-usapan, kasama natin dyan si Amabel. Hatid po ito sa inyo ng EdSen Solutions, kaya avail the book of Bloom on the Battlefield and well-researched medical and healthcare essentials when you visit www.edsensolutions.com. At para ganahan ka namang kumain, visit niyo po ang Butterberries Cafe Food Truck every Saturday from 9 to 5 p.m. at Echo Park, 1030 Alpine Street, Los Angeles, California, 90027. Every Sunday naman po from 9 a.m. to 5 p.m. at Melrose Trading Post, 7850 Melrose Avenue, Los Angeles, California. For catering, tumawag lamang po sa 323-610-9005 at 323-244-9784. Magbabalik pa ang tulong ko, pasa mo global. Wag BBTO. Tulong ko, pasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa mga global. Ako pa rin yung kapamilya, Avelyn Garcia. Okay, datako na tayo sa ating tulong pampaganda ng buhay. Ang paniniwala kasi namin, you don't become what you want, you become what you do continually. At dahil gusto naming mas gumanda ang buhay ninyo, bibigyan namin kayo ng mga tips para mas gumanda ang buhay. Simulan natin ito ng tulong pampaganda ng buhay tips mula kay Wendy Lindo. Wendy! Para mas gumanda ang buhay, don't live in the past. Your past does not determine your future. Learn from it, but never let the past imprison you. Kung nagkamali ka noon, huwag mong hayaang makahadlang yan para ilabas ang galing mo. The world needs you and you have so much potential screaming for release. Remember, life is beautiful, so live your life beautifully. Catch me on the Wendy Lindo Show on YouTube channel. Thank you so much, Wendy. Until next time, para sa iba pang tips para mas gumanda ang buhay. At para mas gumanda ang buhay, makakasama natin via Zoom ang isa sa pinagmamalaki ng mga Pilipino dito sa Amerika. From Eagle Rock to Sacramento, an outstanding Filipino-American ignites change in 2024 California State Assembly race, covering people in Glendale, Eagle Rock, Mount Washington, Highland Park, Glassell Park, Silver Lake, Echo Park, Atwater Village, Lincoln Heights, Los Feliz, East Hollywood, Cypress Park, Ellison Valley, Monterey Hills, Hermon, Montecito Heights, El Sereno, and East Los Angeles. She is running for office this election for Assembly District 52. Please welcome from Eagle Rock, Miss Jessica Calosa. Magandang babae sa iyo, Jessica. I admire your passion to serve the Filipinos here in America, particularly in California State Assembly. Can you share with our audience your background and why are you running for office this election for Assembly 52? Thanks so much, Avelyn. Maraming salamat sa inyong lahat kung nanonood kayo. My name is Jessica Calosa, and I am so excited to speak with you today. I'm excited to talk to you, Avelyn. Thank you so much for featuring me. For me, I'm running for office because of my family. Pinanganak ako sa Quezon City, and I'm the youngest of 6. Ako yung bunso. And so,
For me, I'm running because nung lumipat kami dito sa Eagle Rock from Quezon City, it was really a chance and an opportunity for our family to uplift ourselves. My parents have been working class their entire life, and they worked really hard to sacrifice to make sure that my siblings and I got good public school education, got stable housing, got good access to lots of programs in the community, and they really want us to succeed. So for me, I was the first in my family to graduate here in the United States from college. I went to UC San Diego, and I'm running for office because I saw the transformation that government had on my family, and it can change lives. And I'm running because I want to make sure that the opportunities na pinaglaban ng magulang ko ay those are the same opportunities na magbibigay tayo sa mas marami pang tao. And so that's why I've dedicated my life to public service. Had an incredible opportunity to serve and be in President Barack Obama's administration, making sure na popondo po ang mga public school natin. Tapos noon, nagtrabaho po ako sa LA Mayor's office. I was appointed po in 2019 to the Board of Public Works as the first Filipina-American commissioner in the city of Los Angeles. And then now I work for Attorney General Rob Bonta, our first Filipino Attorney General. So if elected po, I would be the first Filipino woman ever in the state assembly. So kaya sobrang importante na bumoto ang mga Pilipino ngayong election cycle, which election day po is on Tuesday, March 5th. Thank you for that information, Jessica. It makes us know you more. Can you please share with us your platform should you be elected? For me, platform ko po, it has to do with making sure that we promote policies that protect families like mine, families like yours. And so for me, it's about making sure that we lower the cost of living. Marami pong tao naghihirap po sa ating mga neighborhood. A lot of people are living paycheck to paycheck. And so want to make sure that we address the cost of living. Two, we want to make sure to build more housing, especially low income and affordable housing para maraming option sa mga tao kung saan sila titira. Pangtatlo, we really want to support our small businesses. And sobrang daming Filipino businesses, unfortunately, nagsarado po nung COVID-19. So I want to make sure that we support our small business community. Marami pong mga Pinoy mom and pop shops dito po sa Eagle Rock, sa Glendale. Malaki pong sakop ang Assembly District 52 na maraming Pilipino. And then 4, really want to make sure that we promote yung mga issues na importante for women. Really want to make sure that we promote women in the workplace. We promote equal pay for women. And so those are some of the top issues that I have. Oh, and last but not least, education. How could I forget? For me, education was really an incredible opportunity for me to be where I am. It's something that my parents fought for, and it's an opportunity that I want more Filipinos and Filipinas to have, is making sure that they have good opportunities for a good public school education. Thank you for that, Jessica. Do you think that the Filipino-American votes matter in Assembly 52? Yes. So for me, it's about the power of the Filipino vote, and we are so powerful. We are the second largest Asian American group in California, and in LA County po, we have the most Filipinos in LA County outside of the Philippines. So ibig sabihin nun, sobrang powerful ang vote natin. So you can vote actually today. You can vote today and up until and on the day of Tuesday, March 5th. So please tell your family, your friends, your neighbors, because I can't do this without you. And let's make history and win and be the first Filipina in our California State Assembly. So if you are a registered voter in the state of California, you should have received your ballot already in the mail. So yung mga balota nyo dapat andyan na sa bahay nyo kung registered voter po kayo. Kung hindi pa po kayo registered, you can go online at the Secretary of State's website to register,
or maybe you lumipat po kayo at kailangan nyo update ang registration nyo, or baka hindi nyo po alam kung ano yung status nyo. So lahat po yon pwede nyo i-check at the Secretary of State website. And then kung meron po kayong questions sa inyong balota, then you can go on my website, www.jessicacaloza.com, and then pwede nyo po kami tanong ng question and we are happy to help you. Thank you so much, Jessica. We wish you all the best and God bless you more and more abundantly. Thank you. Salamat. Kapamilya, natunghayan po natin ang aking panayam kay Jessica Caloza na may layuning pagandahin ang buhay ng mga Pilipino sa Amerika. If elected, she will be the first Filipino woman in the California State Assembly. Marami pa tayong pag-uusapan ha sa pagbabalik ng Tulong Ko Pasa Mo Global. Huwag bibitiw! Tulong ko, pasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang Tulong Ko, Pasa Mo Global. Vic Garcia po muli. At Avelyn Garcia, Dadako na tayo sa ating tulong dagdag kaalaman. Ito po ang ating weekly mental exercise. kung saan hahanap tayo ng paraan para mas madagdagan ang ating kaalaman. Kapamilya, may kilala ka bang magulo ang bahay? O baka ikaw mismo, magulo ang bahay mo. Yung iba naman, sa gulo ng bahay, nagkakalat, di ba? O makalat, di ba? Nakakalat yung maraming bagay na hindi na nila alam kung saan ilalagay. Yan po ang problema po. May mga tao pong yan po ang problema dahil makalat po, magulo ang bahay, hindi na nila mahanap kung saan yung mga bagay na gusto nilang gamitin. Kaya kuminsan, meron pa sila, bibili na sila, yung pala, meron pa sila nakatago lang Naging kung mas saan magastos. Opo, ganun po ang problema. Good news! Ang pag-uusapan natin ngayon ay ano-anong dapat gawin para mapanatiling maayos at maganda ang bahay. Sa ating episode na Order in the House. At sigurado ko po, gusto nyo po ito. Gusto nyo pong maayos at maganda po ang bahay nyo, kaya makinig po kayo mabuti. Baka yung share po namin sa inyo, makatulong na tunay na maging maayos at maganda na ang inyong bahay. At kumisan, makakatulong to para mas magandang buhay. Sa mga nakalipas na episode, na-discuss natin yung benepisyo nito, di ba? Pero ngayon... No, pinag-usapan natin dati, house clearing. House clearing, yes. Ito naman po, pagkatapos nyo po ng house clearing, order na. dapat panatiliin yung maayos yun. Kasi sayang po yung pag-clear at pag-aayos yun ng bahay kung after few weeks, babalik sa gulo at maraming kalat. Ito na po yun. Maayos na. Na-clear na kayo. Papanatiliin nating maganda at maayos para hindi na po bumalik sa dati. Parang nabanggit ko na get out of the mess. Pero this time, we have to stay Out of the mess. At para mapanatiling maayos at maganda ang bahay, gawin ninyo mga sumusunod Ito po, namin i-discuss. may mga tips po kami ibibigay sa inyo. Pag ginawa nyo po ito, ay sigurado ko, mimintain nyo, gaganda at maayos ang bahay nyo all year round. Hindi lang po isang linggo, hindi lang isang buwan, buong taon at sunod-sunod na mga taon magiging maayos. Maganda yung sinabi mo hindi lang isang linggo, isang buwan, kasi minsan parang naayos mo tapos balik sa dati. Balik sa dati. Ito, Oo. hindi nyo na po kailangan mag-spring cleaning all the time o house clearing all the time kasi pwede nyo pong ma-maintain at mapanatiling maganda at maayos ang bahay kung gagawin nyo po itong mga i-share namin sa inyo. Number 1, dapat ang bahay, konti lang ang mga bagay. Ayan, sa po unang tip po namin sa inyo, nadinig na po siguro yung salitang minimalist. Okay, hindi po natin kailangang maraming bagay gamit sa bahay. Ang nalagay lang po natin gamit sa bahay, yung ginagamit natin. Kaya nga gamit. Kailangan dapat lang. Ginagamit. Yes. Ang problema, marami po kayong bagay at gamit sa bahay na hindi nyo naman kailangan. Kaya ang unang tip, dapat ang bahay, konti lang ang mga bagay. Yung kailangan mo lang. At alam nyo ba na maraming benepisyo ang konti lang ang mga bagay sa bahay? Ay, totoo po. May Oo. mga benepisyo. Makinig po kayo mabuti. Ito po, pag ito nadinig nyo, malamang wala sa araw nito, konti na lang ang bagay nyo sa bahay. Benefit number 1. Kapag konti lang ang mga bagay sa bahay, konti ang lilinisin mo. Di ba? Ilang beses ka na Diba? nagreklamo, lilinisin, pupunasan na naman, iaangat na naman yung silya, yung mesa,
yung figurine na maliit at pupuna. Tsaka minsan hindi madali yun lang yung maliliit, Oo, diba? Talaga tatanggalin mo yung mga Pag-isipin niyo mabuti. alikabok. Naku po. Kung wala yun doon, Wala ka lilinisin lilinisin. Oo. So, yun po yung napaka-importante. Mababawasan ng lilinisin mo pag konti lang ang bagay sa bahay mo. At hindi lang yun lilinisin. Number 2, kapag konti lang ang mga bagay sa bahay, konti lang ang aayusin mo. So, syempre, dahil konti lang ang magugulo. Pwede lang mawawala sa lugar. So, konti lang ayusin. Ibig sabihin po, yung paglilinis at pagkaayos will become a breeze. Ano ibig sabihin nun? Exactly. Mas mabilis po. Mas maganda palagi ang bahay nyo. Yan po ang maganda. Pag konti lang ang bagay sa bahay. Number 3 naman, kapag konti lang ang mga bagay sa bahay, malamang konti ang ginastos mo. Yan po. Ibig sabihin po, dahil konti ang bagay mo sa bahay, konti lang ibig sabihin binili mo. Think about it. At dahil konti lang binili mo, marami kang matitipid. Paano pag may nakita ka, sale. Oo, yung iba dahil sale, ako magpapanik buying na yan. So dahil sale, bibili ng mas marami kahit hindi ginagamit. Yun nga po. Oo. Mula sa araw na to, hindi ka na dapat tinadala ng sale unless kailangan mo yun. Oo. Pero kayo maglala, may mga sir, gusto ko talaga, may tip kami para sa mga gustong bumili ng bagay. Mamaya po, hintayin nyo po yan. Gusto ko talaga. Don't worry, meron. Pero hanggat maaari, kung di nyo kailangan, huwag bibilin. Nagkakaintindihan. At because of this, marami kang matitipid at mababawas sa gastos sa buhay mo. Kung baong ka sa utang, baka ito dahil lang, kaya ka ba, bili ka ng bili na kung ano-ano eh. Pag ginawa mo to, makakaamon ka na sa pagkakautang. Number 4, kapag konti lang ang mga bagay sa bahay, konti lang ang papalitan mo. Ayan, kasi po kumisan, kaya ka bumili, nasira Nasira na, papalitan. oo. Nasira yung maliit na table, papalitan. Now, pag konti lang yung gamit mo sa bahay, una-una, mababawasan yung posibilidad masira kasi hindi siya magulo. Kung masira man, konti lang ang masisira. Yes. At pag konti lang masisira, konti lang papalitan mo, dahil tipid na naman yan. Number 5, kapag konti lang ang mga bagay sa bahay, hindi mo kailangan lumipat ng bahay. Totoo siguro parang yan. Sir, anong koneksyon ng lipat bahay sa mga bagay sa bahay? Hindi na kasya. Yan, kadalasan po, Diba? kaya ka naiinis. Ang liit na ng bahay natin, lipat na tayo sa mas malaki. Hello, kumisan kaya feeling mo maliit kasi ang daming nakakalat, ang daming bagay. Ito problema. Pag ikaw lumipat ng bahay, gastos yan. Yes. Oras, pagod sa paghahanap. Tapos yung pala, hindi mo naman kailangan lumipat. Kasi malaki naman yung bahay mo, marami lang bagay na hindi dapat nasa bahay. So pag ginawa nyo po itong sinasabi natin, ang bahay, dapat konti lang ang mga bagay, baka hindi mo kailangang lumipat ng bahay. Alam mo, may kilala ko, sabi niya sa akin, alam mo, Abilene, nung lumipat kami dito, ang laki ng bahay namin. Bakit ngayon parang lumiit? Yun na nga, Kasi diba? po, ganun po talaga. Habang tumatagal ang bahay, lumiliit. Nagsishrink po yan. Joke lang po, hindi po. Ang bahay po hindi lumiliit. Dumadami ang kalat mo. Dumadami lang ang nilalagay nyo sa loob ng bahay parang lumiliit. Kaya pasin nyo po ang kwartong walang laman, parang luwag. Parang luwag. Nakakahinga ka, malaki. Pag diba? nilagay mo na ng kama, sumikip ng konti. Nilagay mo na mesa, sikip ng konti. Nilagay mo, ang dahil mo, ay nako, parang feeling mo, sikip-sikip na bahay mo. Totoo po yun, kasi ang dahil mo nilagay. Ilalagay lang. Lagyan nyo po sa isip nyo. Pag may bagay sa bahay nyo na di nyo ginagamit, tanggalin nyo yan. Hindi kailangan yan. Number 6, kapag konti lang ang mga bagay sa bahay, marami kang paglalagyan ng mga importanteng bagay. Kung minsan po ninyo pansin, meron ka importante. Saan ko lalagay? Alam mo, minsan lalagay sa storage. Oo, bakit? Nakalimutan na. Kasi importante lang, ang dami na nakakalat, hindi mo na mailagay. Kung saan kuminsan, napaka-importante, sa dami ng kalat, nailagay mo sa isang lugar, hindi mo malaman kung saan mo kukunin. Uubos ka ng oras, maghanap ng isang napaka-importanteng papeles, papel, kahon, and everything. Bakit? Ang dami nakakalat. Pero pag konti lang kalat sa buhay mo at may nilagay ka, hanapin mo, ayun no, bakit? Konti lang naman ang kwarto mo. Ang daling makita nung hinahanap mo. Kaya dapat po lagay sa isip, konti lang ang mga bagay sa bahay. Number 7, kapag konti lang ang mga bagay sa bahay, marami kang pera na pwedeng ipamigay para magbigay ng buhay because less is more. Yan, lagay niyo po siya, less is more. So pag ginawa niyo po itong mga bagay, marami kayong maitutulong sa ibang tao. Bakit? Ang daming nangingi ng tulong, hindi ka mapagbigay, di ba? Pero pag ginawa niyo po itong tip na to, tip number 1 pa lang, marami kang maitutulong sa iba. Number 2 naman. Number 2, ito kanina yung 1 to 7, yun yung importance ng tip number 1. Number 2 naman, dapat ang bagay na wala ng gamit, ibasura na habang buhay. Get niyo po,
Wala na palang gamit, ibasura na. Pero pa sa'yo walang gamit, hindi pa kagamitin ko pa sa ano, lalagay mo dito, lalagay mo dito, lalagay mo sa garahe, lalagay mo sa storage. Ay, naku, kami sa nagkakapatong-patong at kuminsan po ito maganda. Yung bahay nyo, maraming mga bagay na hindi nyo na alam na nandun pala. Kasi lagay kayo ng lagay kasi baka gagamitin ka pa. Paano ibasura mo kung na yan. merong sentimental value? Ayan. Dapat bang itapon Ayan. yun? Ang sagot po namin dyan ay hindi po. Ang itatapon nyo lang ay yung mga wala ng gamit o value. Yung sentimental value, may gamit yun. Oo. Kung alam mo kung nasaan yun. Ay, patay. Oo nga. Kasi kung minsan may sentimental value, nasaan yun? Nandiyan sa garahe yun. Saan dyan? Basta. Hindi Kaya po. pala, ang paalala namin, di ba? Kung talagang may sentimental value yan, yung bagay na yan, bakit nakatambak yan kung saan hindi mo naman inaalagaan. Ano, So hindi mo kung nakikita? may sentimental value, Oo. maglagay ka ng isang lugar na pang sentimental value, parang cemetery value, hindi po, Oo. sentimental value. Doon po lahat. Then, yung iba, tapo na. At sigurado ko po, marami dyan, pwede na itapon. At kung talagang may sentimental value yan, dapat nakalagay yan sa iyong bahay na madalas mong namamasdan. Hindi yung nakatago kung saan. Kaya kung wala kang balak, ilagay o i-display yung mga bagay na yan sa iyong bahay, baka kailangan mo nang ipamigay, ibenta, o itapon na kasi wala na yung value, Totoo diba? po yan. May iba naman po, paliwanag. Sayang naman, baka magamit ko pa. Totoo naman po yun. Baka magamit mo pa. Ang tanong, kailan mo balak gamitin? Yun. Kasi problema. sayang naman, parang sinasabi iba, sayang naman, baka magamit ko pa next 10 years. Yan. So, kung yun po nasa isip mo, sir, sayang baka magamit ko pa, punta ka sa susunod na step. After the break po, i-share po namin sa inyo yung susunod na step na dapat nyo gawin. Kung feeling nyo, sayang naman, baka magamit pa. Marami pa tayong pag-uusapan, pero bago tayo mag-break, magbibigay daan muna tayo sa tulong real estate mula sa Icon EXP Real Estate Agent na si Rodrigo Suerte Felipe. Rod! Magandang lalaki, magandang babae sa iyo, Vic and Evelyn. Ngayon po, pag-uusapan na naman natin itong usapang real estate. So ano po ba ang topic natin ngayon? Ang topic po natin ngayon is California Dream for All. So ano po ba yung tinatawag nating California Dream for All? Ito po yung 20% down payment assistance or grant na ipinamimigay ng gobyerno para po makatulong sa mga first-time home buyer na kagaya ninyo. So kung kayo po ay gustong bumili ng bahay, hindi pa po kayo nagkabahay, this is a great time po para bumili ng bahay kasi po merong pwedeng tumulong sa atin. Ito nga po ang gobyerno, California Dream for All. So paano po bang proseso nito? So, kailangan po natin maghanap ng accredited lender. So, which is, pwede ko po kayo matulungan dyan. So, kailangan po nyo mag-apply para po paglabas ng budget sa April, kayo po ay nakasalang na. So, pwede kayo mabunot. Kasi po, ang gagawin pong proseso ng gobyerno dito is lottery. So, pwede kayong mabunot. Pagka nabunot po kayo, pwede sa inyo ibigay ang 20%. So ano po ba yung 20% na yun? Yung 20% po na yun is towards your down payment. So assuming bibili po kayo ng $500,000 na bahay, bibigyan po nila kayo ng $100,000. Kailan po nyo babayaran yung $100,000 na yun? Pagka ibinenta nyo yung bahay nyo at meron kayong equity. Assuming po, pagka binenta nyo yung bahay nyo, meron kayong $250,000 na equity, babayaran po nyo yung $100,000 sa kanila, may matitira sa inyo $150,000, pero yung $150,000 po na yon, tatanggalin nila doon yung 20%. Kasi po yung 20% na yon, parang yung po ang kita ng gobyerno doon sa ibinigay sa inyong pera. Which is fair naman po yun para sa lahat. Kasi po sila po yung tumulong sa inyo para makabili kayo ng bahay, para po kayo magkaroon ng $150,000. So kung meron po kayong mga tanungan at gusto nyo malaman ang information para dito sa California Dream for All, tumawag lang po 310-689-9781. 310-689-9781. O tawagan po niyo yung numero na nasa screen. Maraming salamat po. Maraming salamat, Rod. Kaya para sa free consultation patungkol sa real estate, please call. Text po si Yes. Rod Felipe sa kanyang opisina sa Los Angeles, California. Ito po yung numero, 310-689-9881. Or 747-214-7474. sa aming pagbabalik, itutuloy pa po natin ang ating kwentuhan. Magbabalik pa ang tulong ko para sa mag-global. Tulong ko, asa mo, gaganda ang mundo.
Nagbabalik ang tulong ko Pasok mo Global. Vic Garcia po muli. At Abilene Garcia, patuloy tayo sa ating tulong dagdag kaalaman. Sa ating topic na ano-anong dapat gawin para mapanatiling maayos at maganda ang bahay. Review lang tayo. Number 1, dapat ang bahay konti lang ang mga bagay. Yan, pinag-usapan po natin ang napakaraming benepisyo pag konti lang ang bagay sa bahay. Number 2, dapat ang bagay na wala ng gamit, ibasura na habang buhay. Ibig sabihin po, matuto po tayong magtapon-tapon para makabawas ng gamit sa bahay. Pero sabihin, sir, sayang naman, baka magamit ko pa. Pag yan po ang sinasabi nyo, punta tayo sa susunod na step. Step number 3, dapat ang bagay na hindi na nagagamit ng isang taon, dalhin na sa ibang bahay. Yan, sabihin. So may bagay ka na hindi mo na nagagamit sa taon. Pero iniisip mo, baka magamit pa. Kaya ang suggestion namin, huwag itapon. Ipamigay at dalhin sa ibang bahay. Kasi, sir, bakit? Kasi baka magamit pa talaga nila. Ikaw, isang taon mo nang di nagagamit, malamang hindi mo nagagamitin yan. Oo, pwede mo ipamigay, pwede mo rin ibenta, di ba? Kasi one man's trash is another man's treasure. Totoo po yan. Yung parang sa'yo, di mo na nagagamit, matagal na, parang, ano gagawin mo? Pwede mo ipamigay, pwede mo i-donate, or kung gusto mo kumita ng konti, pwede mong ibenta. At lalo na po dito sa Amerika, madali pong magbenta ng mga gamit-gamit, mga second hand, para mapakinabangan naman po yung feeling nyo sayang. Dahil sayang, ibigay ng libre or pagkakitaan. May iba naman sa inyo na nagsasabi, paano kung kailangan ng mga bagay na yan after 2 years? Yan, totoo yan. Sir, di ko nagamit ng 1 year, para after 2 years. Ito maganda. Bumili ka na lang uli. At maganda, may makikinabang na ngayon na hindi mo ginagamit. After 2 years, kung talagang kailangan mo, bumili ka, at least napakinabangan yung isang bagay na 1-2 taon na nakatanga. Ito masakit. May iba kang gamit, 5 taon na nakatanga dyan, wala namang gumagamit. May tag price pa. Oo. At saka maganda doon, pag bumili ka, bago na. Oo. Ito ang ganda, may nakinabang habang medyo hindi mo nagagamit. Oo. Suggestion namin sa inyo, pwede rin kayong mag-house clearing para maging organized ang pag-aayos ninyo sa inyong bahay. Yan po, yung mga medyo di po nakapanood ng aming episode, the past 2 weeks, nandun po yung house clearing, simulan kung paano ayusin ang magandang bahay para ipagpatuloy, mapanatiling magandang bahay. Number 4. Okay, number 4, dapat lahat ng bagay may bahay. Yan, ito napaka-importante pong dapat yung maintindihan. Dapat lahat ng bagay may bahay. So, ibig sabihin, meron kang little houses sa iyong house. Yun, dapat po, diba? lahat ng bagay may lalagyan. Ang ibig sabihin po, na parang ganito tayo. Tayong mga tao, lahat ng tao, may bahay. Tama. At alam natin, nakakauwi tayo, alam natin bahay natin yon. Oo. Kumisa kaya po nagkakagulo sa bahay nyo, walang bahay, yung mga bagay nyo, kaya hindi niya alam kung saan siya uuwi. Dapat yung shoes may shoe rack. Ayan. Dapat ang tools may tool box. Ayan. Yung kitchen utensils may cabinet. Yung school or office supplies may drawer, di ba? Ang problema po, hindi po nangyayari yan. Papansin niyo po, sa kitchen may school supplies. Okay? Tapos sa garahe may kitchen utensils. Nagkahalo-halo. Kasi nga po, wala po siyang bahay. Ganon din sa bedroom nyo, di ba? Ang coat, di ba? May hanger. Ang medyas at underwear, meron ding lalagyan, di ba? May kanya-kanyang bahay sila. Yeah, so napaka-importante, ang lahat ng bagay may bahay. At kung may drawer kayo sa bahay, i-assign na ninyo ang bawat bagay sa bawat bahay o lalagyan. Pwede kayong gumamit ng small boxes para i-segregate nyo na yung mga bawat bagay. For example, diba? simple na lang po, cabinet. Sa cabinet ng kwarto nyo. Di ba? Kung minsan, nakahalo yung underwear, nakahalo yung t-shirt, yung short, at saan. Ang simpleng sistema lang po ito. Okay? Gumawa po kayo na, kung may mga drawer po, ito, drawer ng underwear, drawer ng socks, mabilis drawer. Okay. Kaya lang, sir, problema, kabin namin walang drawer. Okay. So, bumili po kayo ng maliliit na boxes. Meron po kayo nabilis IKEA, yung maliliit na puti. So, boxes po yun. O ito, box ng underwear, box ng short. So that pagkuha mo, alam mo kung saan kukuha. At kung sakaling pakukuhanin mo yung nanay mo, Mama, pakikuha po yung underwear. Alam niya kasi may bahay. Yes. So, ganun din po sa ibang pang lugar ng yung bahay. Kitchen, garahe, dapat may bahay ang bawat bagay. Kasi kapag ang isang bagay ay walang bahay, pwedeng tumambay kahit saan. Yan. At diba? tawag po doon, homeless. Oo, magulo yan. Di ba inis tayo sa homeless kasi wala silang, nakakalat sila kung Homeless saan. things. Hindi mo naman natin sila masisisi kasi wala po silang tirahan talaga eh. Homeless sila eh. Ang problema po, inis tayo sa homeless. Kung sa bahay natin, may homeless. Ano yun? May mga bagay tayo, wala siyang bahay. So, kaya mapasin nyo, lagay dito, kaya mapasin nyo sa bahay nyo, ikot-ikot kayo, maraming homeless.
Kaya Wala dapat silang bahay. lagyan ng bahay para hindi Sabihin po, homeless. lahat ng bagay nyo, tingnan nyo, dapat ito dito to, ito dito to, ito dito to, ito dito to. Pag wala pong bahay, tapon nyo na hindi para sa inyo yun. Okay? Kasi wala siyang bahay. Isang gusto ko, gawan mo ng bahay. Kaya ang basura para saan? Basurahan. Yes. Number 5, dapat ang bahay ng bagay may pangalan o address. Kung ang bahay may address para sa madaling Dapat po, malaman tayo kung saan nakatira, dapat ang bahay ng mga bagay o gamit sa bahay may address din para madali siyang makita. for example po, Oo. di ba, sa kwarto niya may nakalagay. Yung box o yung cabinet niya, lagyan mo na maliit na Label. Oo. Underwear, shorts, jackets. Pwedeng masking tape. O, masking tape lang, sulatan nyo. Oo. Para lang, at least, kung sakaling hindi ikaw ang mag-aayos, may napulot siyang short, saan ko ilalagay ito? Mangyayari, tatapon lang sa tabi-tabi. Dahil pagbukas niya ng cabinet mo, ay, short. Makakauwi yung short sa kanyang bahay. Dahil meron siyang address. Yes. Pag gusto niyo mas maganda, gumamit kayo ng labeler. O, yung mga tinatawag maganda ka. Pwedeng gamitin sa kitchen yan, pwedeng sa garage, o saan mang party ng buhay. For example, kitchen. Oo. Pagbukas nyo ng drawer niya, spoon, fork, knife. So that pag may nakakuha ng knife, alam niya kung saan niya lalagay yung knife at yung fork. Yung po ibig sabihin, dapat may address ang bawat bagay. At kapag ganito ang ginawa ninyo, kahit sino sa inyong bahay, pwedeng makita o matagpuan ang anumang bagay na inyong yung nilagay mo doon. Pinapahanap. Oo, Kasi may yes. address yan. Saan ko po Correct. makikita? Nandyan address. Ito po yung address. 12045678910. At kung sakali mang maligaw ang anumang bagay, madaling malaman ang kanyang bahay dahil may pangalan. O saan ka ba nakatira? Ay, uwi ka na ron. Yun po ibig sabihin, pag may address. At kapag may bagay na naligaw o walang bahay o address ang bahay, malamang kakalat-kalat to dun sa bahay ninyo, di ba? At pagkalat-kalat, Oo. gumawa po kayo ng isang bahay para sa mga kakalat-kalat. O dapat hindi squatters ang gamit Yes. natin. So sana nakuha niyo po yung prinsipyo, napakagandang prinsipyo po yan. Mamaya itutuloy natin ang ating usapan so kung ano-ano ang dapat gawin para mapanatiling maayos at maganda ang bahay. Magbabalik pa po ang tulong ko para sa maglupan. Huwag bibitiw! Tulong ko, asa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko para sa magglobal. Figure siya po muli. At Abilene Garcia. Patuloy tayo sa ating tulong dagdag kaalaman sa ating topic na ano-ano ang dapat gawin para mapanatiling maayos at maganda ang bahay. Okay, review lang tayo. Number 1, Dapat ang bahay, konti lang ang bagay. Number 2, Number 2, dapat ang bagay na wala ng gamit, ibasura na ng habang buhay. at number 3, dapat ang bagay na hindi na nagagamit ng isang taon, dalhin na sa ibang bahay. Yes. Number 4, dapat lahat ng bagay may bahay. Ganda po yan. At number 8, dapat ang bahay ng bagay may pangalan o may address. Correct. Number 6 na tayo. Number 6, dapat ang bagay na umalis ng bahay, bumalik sa bahay. Ayahan, ganda po doon. Ibig sabihin, Oo. pag may kinuha kayo doon sa bahay na yon, ibalik Ibalik nyo mo. doon para pag kailangan mo, alam mo kung saan mo kakanapin at kahit wala ka, si nanay, si tatay, si ate kuya, alam niya rin kung saan hahanapin yung kutsilyo, yung sandok. Bakit? Naibalik doon sa bahay niya. Oo, meron akong kilala, bumili ng gloves, hindi na maibalik. Ay, hindi na malaman kung Ay, nasaan. kasi nailagay na kung saan naging Oo. homeless na po, squatter po Oo, siya. Okay, parang- kumisan, squatter, nakikitira siya sa bahay na may bahay. Problema Oo, yan. parang tayo, di ba, papasok tayo sa opisina, bumabalik tayo sa ating bahay pagkatapos ng trabaho. Ganon din sa mga bagay sa bahay. Dapat kapag kinuha natin ng isang bagay sa kanyang bahay, dapat ibalik natin ang bagay sa kanyang bahay para hindi naman maligaw, di ba? Para sa susunod na gagamitin natin yung bagay na yan, nandun siya sa kanyang bahay. Yes. Di ba? Ganda-ganda. At kung sakaling may nakita kang isang bagay na pakalat-kalat at hindi binalik ng Nung taong taong gumamit, gumamit, nako. di ba? Pwede mo itong ibalik sa kanyang bahay dahil alam mo na yung kanyang tirahan. Di walang homeless things na Diba? kakalat-kalat. Ang ganda. Ayaw natin ng homeless. Sa bahay natin may homeless. Gawin niyo po ito. Makawala ng homeless sa bahay. Number 7, dapat kapag may bagong bagay, magpamigay ng lumang bagay. Yan. Para hindi madagdagan ang bagay sa bahay. Kapag may binili tayong isang bagong bagay, dapat magbawas tayo ng isang lumang bagay. Yan po yung sinasabi ko kanina. Sakali, sir, gusto ko talaga yan. Wala po. Hindi po namin sinasabing bawal bumili.
Yes. Kaya lang, pag bili mo nun, dapat may babawasan. For example, sir, gusto kong bili ng bagong sapatos. Okay. May lumang sapatos ka, bawasan mo yung sapatos mo. So, walang nadagdag na gamit sa bahay kasi may tinanggal kami, pumasok ka. Sir, gusto kong bumili na yun. Ay, di dapat may sir, ayoko kang bawasan. Ay, wag kang muna bumili. Kasi hindi ka pa handang magbawas. Yun po, napakagandang technique po ito. Gamitin niyo po sa mga anak niya. Daddy, gusto kong bagong ganito, bagong ganito. Okay, ano babawas mo? Yung daddy, di ba tayo bumili? Di ba ang gandang prinsipyo? Gawin niyo po ito. Promise it will make a lot of difference. At sa ganitong paraan, hindi nadami ang mga bagay sa ating bahay, di ba? Yun po ang gusto natin mangyari. At malaki rin na may tutulong ito ha, para mabawasan ang ating gastusin. Dahil para makabili ng bagong damit o sapatos, dapat magbabawas ka ng lumang damit o sapatos, di ba? Di ba ang gandang prinsipyo? Think about it. If you will just apply this, promise po, mapapanatili nating maayos, maganda ang bahay, at makakatipid tayo ng madami. Kaya dapat mula sa araw na ito, dapat ang battle cry natin, kung hindi kayang magbawas, hindi pwedeng bumili. Yeah. Gandang prinsipyo. Number 8, ito na. Number 8, dapat bago bumili ng anumang bagay, sa Diyos ay humingi ng gabay. Ang ganda po nito. Kuminsan po, bili tayo ng bili. Ito po, tapos pag nagka-problema tayo sa pera, pipray tayo kay Lord. Hindi ko maintindihan. Nung bili tayo ng bili, humingi ba tayo tulong kay Lord? Hindi. Nung wala na tayong pera, hindi po. Ang suggestion po namin, kung may bibili kang bagay, makakakontribute yan sa problema sa pera. Panalangin mo, Lord, dapat ka bang bilhin to? Dapat ka bang bilhin to? Lalo na yung malalaking bagay, bahay, kotse, motorsiklo, computer. Maski sa malilit na bagay, gawin niyo po to. Makikita niyo po, ayos, gaganda ang inyong bahay, pati na ang inyong buhay. Ilang beses ka na bang nagkamali sa iyong mga desisyon? Di ba marami na? Ang Diyos ilang beses na nagkamali. Di ba hindi pa? Kaya So, nga po, humingi ng suggestion tulong. namin sa mga bagay na bibili nyo, manalangin po muna kayo mabuti. Hingi ng gabay ng Diyos. Sabi ng salita ng Diyos, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Pangako po ng Diyos, pag tayo po'y lumapit sa Kanya, humingi tayo ng tulong sa mga balak nating bilhin para sa bahay, para sa ating sarili, pangako po ng Diyos, kung mananalangin tayo, hingi tayo ng tulong, gagabayan daw po tayo niya kung ano ibibilin at hindi ibibilin. Ano po ang ganda nun? Ibig sabihin po, mabibili lang po natin yung talagang dapat nating bilhin. Ibig sabihin, gaganda ang ating bahay, gaganda ang ating buhay. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan ngayon. At syempre next week ha, marami pa tayong pag-uusapan na tunay na magpapaganda ng inyong buhay at ng mga Ang hiling po namin, kung tingin nyo nakakatulong ito sa buhay nyo, tawagan nyo po kapatid nyo, pinsan nyo, nanay nyo, tatay nyo, kamag-anak nyo, na manood ng programang ito dahil tunay po ang panalangin namin, gumanda ang buhay natin. Closing prayer muna tayo. Ang mga nasa langit, maraming po salamat sa pagpapaalala niyo po sa amin na dapat namin ayusin ang aming bahay. Dahil maraming pong kalat sa aming bahay na kuminsan po ay nagdudulot ng masamang epekto sa aming buhay. Sana po lahat po na nakilig at nanood ng programa ito, unti-unti po nilang gawin yung mga tips na binigay po natin sa atin. Turuan mo po kami at gabayan mo kami na mai-apply ang aming natutunan at itindalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Laging tandaan kung ano man ang naitulong sa inyo ng programang ito, ipasa mo naman sa iba. Imbitahin niyo po ang inyong mga kapamilya na tumutok sa programang ito sa susunod nating pagsasama. At sama-sama nating pagandahin ang ating buhay. At ng mga mahal nating sa buhay. Ako po ang inyong kapamilya, Vic Garcia. Ako naman po si Abilene Garcia. Laging tandaan, sa tulong ko pa sa Mo Global, Gaganda ang mundo. Tulong ko, asa mo, gaganda ang mundo.